Hello, good afternoon. December 15, Friday. This is our daily episode 3096 to 3097 at saka 3098. Okay. So, sa nag-aabang, no, sa mga live, ngayon, masyadong hectic ang schedule ko dahil sa masyadong marami yung nagpa-ritual at saka nagpa-reading, nagpa-cleansing. So, abangan nyo yung announcement ko doon sa Facebook kung nandoon kayo sa Facebook ko. At least na-update kayo. Kasi minsan dito hindi ako makapagbigay ng update agad. So, let's get muna dito sa mga card natin. Una, Mastery. Pangalawa, Power. And pangatlo, Infinite Possibilities. Grabe, ang bigat. Ang bigat ng mensahe ni Universe ngayon. Okay, siguro, no, kalimitan, ito yung mga bagay na kulang minsan sa buhay natin. Kasi, kalimitan, yung iniisip natin ngayon, yung problema natin, di ba? Pamasko, problema para sa ihahanda sa Pasko, ihahanda sa bagong taon, tsaka yung mga Christmas party ng mga anak natin, di ba? Tapos, yung iba gustong umuwi ng province, yung iba gustong umuwi from overseas, etc., etc. Kaso nga lang, alam naman natin na napakamahal ng pamasahe. Tapos, maliban pa sa pamasahe, kailangan din natin magkaroon ng extra funds kasi uuwi ka, di ba? So, ilang linggo din, o posible, isang linggo sa iba, na walang trabaho, yung iba 2 linggo na walang trabaho. So, ibig sabihin, sa susunod na taon, kapag nagsimula tayo, wala tayong makukuha sa unang 2 linggo ng buwan ng Enero kasi kalimitan, nasa bakasyon. Ngayon dito, sinasabi, kailangan mo ma-master ang buhay mo. No, wag ka lang doon mag-cling or tawag doon. Basta wag kang magstay doon sa problem lang. Kailangan mong isipin kung ano ba yung mga bagay or ano ba yung mga paraan na pwede mong ilagpas, no, sa mga problema mo. Kasi kung minsan, ay hindi naman minsan, kung napapansin nyo, yung eagle, hindi siya lumilipad sa mababa. Lumilipad sa beyond or mataas pa sa clouds, di ba? So, ibig sabihin, kung yung clouds represent sa problem natin sa buhay, minsan manipis, minsan makapal, minsan mabigat, minsan malapad, no? May mga ganong sizes ng mga problema natin. Kailangan natin ma-master ang daan tungo sa solusyon, sa paghahanap ng solusyon. At ito yung pangalawang card na sinasabi tinutumbok, na kailangan mo ng power. Hindi power ng katulad ng mga clairvoyant na katulad namin ng mga faith healer or mga power ng superhero, kundi this is the will of such person, yung ang tawag doon, basta yung kagustuhan mo, no, na maghanap ng solusyon or pamamaraan para masolusyonan sa lalong madaling panahon ang problema mo. Kasi, kung alam mo na meron kang problema, tapos naghihintay ka ng solusyon, hindi mangyayari yun. Kasi hindi ka tutulungan ni Universe at hindi ka rin tutulungan ni God na ibigay sa'yo yung isda. Diba? Alam naman yung isda tatalon para isalo mo sa bibig mo. Kung titignan mo dito, diba? So, ibig sabihin yan, maghanap ka ng paraan paano ka makapangisda kahit sa ganitong panahon na taglamig na or yun, parang mahihirapan ka, di ba? Alam mo na ang dami mong pagdadaanan kapag solusyon na hinahanap mo. Pero kapag ito naman mga bagay na ito nalagpasan mo, pinapangako naman ni Universe at ni God na magkakaroon ka ng infinite possibilities. Ito yung mga solusyon na minsan, no, maliban sa solusyon na inaasahan mo, may mga regalo si Universe at saka si God
na ikakatuwa mo, ikakasaya mo, na hindi mo inaasahan na ibibigay at darating pa sa'yo. Ito yung mga bagay-bagay na siguro yung bottom line is pagiging matyaga, masipag, no? Pagkakaroon ng respeto sa kapwa, pagkakaroon ng respeto sa sarili, at higit sa lahat, yung gagamitin mo sa tamang pamamaraan, yung mga bagay-bagay or talent na meron ka, no? Or God's given gift for you. Kasi may mga tao na ginagamit yung talino nila sa panglalamang sa kapwa. May mga tao din na ginagamit ang mga inosente, no? Nakasangkapan para pagkakitaan. At isa pa doon, lalong-lalo na sa ngayon, sa mga panahong ganito, na maraming inuuto or binubola, nilulokong tao, maraming ganon. So, kung ayaw mo nadanasin yung matinding problema sa susunod na taon, no? Kung sa tingin mo napakahirap ng buhay ngayon, sa tingin mo hindi mo kayang hanapin yung solusyon, sa tingin mo hindi mo kayang lagpasan yung problema mo, sa tingin mo hindi mo kayang mangisda ng mag-isa. Kasi may mga mag-asawa na sanay siya na husband lang yung nagtatrabaho at siya hindi. 'Di ba? Ganun yun. Pero magkaibang sitwasyon. Depende kung ano yung magre-resonate sa inyo. Pero yung ibig kong sabihin dito ngayon is bawat isa dapat maging responsable sa sarili niya. No? Wag mong iasa yung sarili mong bibig sa ibang tao. Wag mong iasa yung pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo sa magulang mo, kapatid mo, or kahit kanino. Kasi, hindi naman sila naging bahagi nung pinlano mo na magkaroon ka ng asawa at mga anak. So, para maibsan, no, yung mga future na sumbatan, dapat nagplano ka, nagpundar ka muna bago ka nagsimula ng isang pamilya. Tapos, kung ikaw naman ay nasa poder ng magulang mo at alam mo na magulang mo lahat gumagastos, yung iba nasa overseas, no? Nagkakandara pa sa kaka-overtime, mabili lang yung mga hinihiling mo. Suklian nyo naman ng magandang grado, suklian nyo ng magandang resulta sa paaralan. Kasi kapag yung mga pinaghirapan ng magulang ninyo, sinayang nyo, no? Hindi nyo alam kung hanggang kailan ang itatagal nila dahil sa pagpapagod nila para sa inyo. Ganon din yon sa kumpanya, no? Kung sisirain mo ang may-ari ng kumpanya, lahat kayo mawawala ng trabaho kapag na-bankrupt ang kumpanya. So, di ba? Damay. So, kung ayaw mo na lahat kayo mawalan ng trabaho, tulungan mo ang kumpanya na magtagal. At yung pagtatagal nun is dapat bawat tao or bawat isa ay magkaroon ng contribution. It's an equal contribution. Ganun din sa buhay ng pamilya dito. Kung gusto mong makasurvive sa lahat ng problema, kailangan pag-aralan mo paano lumipad ng mataas pa kaysa problema. Huwag yung susuko ka bigla, no? Kaso nga lang, merong ibang tao na hindi sila makalagpas dahil nabarang, nagayuma, nakulam, ganun. So kapag yan ang naging harang sa buhay ninyo, ay talagang tatanggalin yan dapat. Kasi hindi yan napabilang sa plano ng Diyos. Kaya huwag niyo sabihin na may Diyos ang mundo. Dahil kaya kayo binarang, posible may kasalanan kayo. Kaya kayo nagayuma, kasi posible binigyan niyo sila ng clue. At kaya siguro kayo nasumpa at nakulam dahil baka minanan niyo pa yan sa mga ninuno ninyo. So, yun yung dapat nyong alamin bago matapos ang taon, para hindi naman maitawid sa 2024. At inaanyayahan ko kayo na magpa-cleansing din
Kasi ang hirap kapag hindi ka na-cleanse. Okay? Special episode tayo.